Hindi doktor, kundi midwife ang tumuli sa 10 taong gulang na nasawi matapos ang operasyon. Saksi si Jomer Apresto. Sobrang bata po yung anak ko eh. Para mamatay na dahil lang sa ganyan eh. Sobrang sakit po sa akin. Panganay ko po yan eh. Hindi ko po talaga siya mapapatawad. Kasabay ng pagluluksa ay ang paghahanap ng hustisya sa pagkasawi ng 10 taong gulang na si Nathan Aquin, ang nagpakilalang doktor na nagtuli sa bata, kumadrona o midwife, na naaresto noong 2023 nang salakay ng PNP-CIDG Intelligence Unit ang lying-in clinic sa Balot, Tondo, Maynila. May natanggap kasi silang reklamo na ang nangangasiwa sa klinik ay isang babaeng senior citizen na nagpapanggap umanong doktor. Ang suspect, ginagamit daw ang pangalan at license number ng isang lehitimong doktor na nakatrabaho niya mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Ayon sa barangay, nakapagpiyansa ang suspect at matagal na rin daw walang permit ang lying-in clinic. Walang request, so ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang alam namin, licensed midwife siya. Pero doktor hindi. Kinumpirma ng nanay ng bata na ang babaeng nahuli noong 2023 at ang babaeng tumuli sa anak ay iisa. Natuklasan niya lang daw online ang clinic dahil assistant doon ang isa sa kanyang mga kakilala. Sinabi pa raw sa kanya na 3 na ang kanilang natuli noong araw na yon. Sa halagang 1,200 pesos, napapayag si Marjorie na doon ipatuli ang anak. Tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa clinic ay nasa 20 cc ang dose. Ilang minuto matapos ang pagtuli, napansin ni Marjorie na nanginig na ang kanyang anak. Patagal pa po doon dahil ang sabi po sa akin ng doktor, normal lang daw po yung kasi groggy, pati po yung assistant. Tapos yung nakikita ko na po nangingitim yung anak ko, yun po. Tinakbo na po namin ang kalipin sa ospital. Tapos ayun na po, dead on arrival na po. Kasunod ng insidente, dinala sa MPD ang babaeng nagtuli sa kanyang anak pero pinauwi rin dahil kailangan pa raw i-autopsy ang bangkay ng bata. Nakatakdang i-autopsy ng NBI ang bangkay ng bata para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero nagdadalawang isip pa raw ang pamilya. Para po kasing naawa na po ako sa anak ko eh. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ng nagtuli sa bata. Ang Philippine Society of General Surgeons nagpaalala sa mga magulang at guardian na ipatuli lang sa mga lisensyadong doktor ang mga bata para maiwasan ang mga komplikasyon. Sa doktor po kayo dapat magpapatuli. In fact, ang mga doktor po na lisensyado, kahit na po hindi sirohano, ay may kaalaman at may kapasidad kung nag-train po sila na magtuli. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.